Hello mga mare! For today's video, another tipid merienda serye naman tayo. Gagawa tayo ng maligat, chewy at masarap na kutsinta for today's vlog. Tingnan naman guys, super chewy at malambot at napakasarap. So kailangan natin dito guys ng all-purpose flour. So ito guys ay 2 cups and 1/2 cups ng all-purpose flour and meron din tayo dito ng cornstarch. Ito ay 6 tablespoon na cornstarch yung ating gagamitin dito. Pwede rin kayo ditong optional guys, gumamit kayo dito ng tapioca flour. So haluin lang natin maigi guys yung ating mga ingredients. So haluin lang natin ng ayos ito guys hanggang ma-mix yung cornstarch sa harina. And after that guys, lalagay na rin natin yung ating water. So, unti-unti lang ang paglagay ng water guys. Haluin lang natin ng ayos to bago natin isunod yung ibang tubig. Para hindi nabibigla yung ating mixture. So pwedeng habang naghahalo, maglagay tayo ng tubig. Ayan. So, kailangan natin dito guys ng 2 cups and 3/4 na tubig. Katapos nito, ilalagay na rin natin dito yung ating sugar. So, ang sugar ko guys ay mix ng pula at white kasi yun lang yung available natin. Pero advisable ko, recommendation, pula talaga dapat yung ginagamit dito pag gumagawa ng kutsinta. Since pang merienda lang naman natin, so okay na to. So, ang sugar natin guys ay 1 cup and 1/2 cup of sugar. So, 1 and 1/2 cup of sugar yan mga mare. Pagkatapos nito, ilalagay na rin natin yung ating salt para mag-balance yung lasa niya. So, haluin lang natin ng maigi. Pagkatapos nito, ilalagay na rin natin yung ating lihiya. So, kung maglalagay tayo guys dito ng 1 tablespoon of lye water or lihiya. Kung wala kayong lihiya, pwede rin namang hindi kayo gumamit nito. So, sa version kong to, gumamit ako dito ng lye water. And then, haluin na natin maigi. Lalagay din tayo dito guys ng vanilla. Ayan. So, ang gagamit lang natin dito guys ay 1 teaspoon vanilla lang tayo. Ayan. Pampabango lang naman to mga mare. Kasi pag nasobrahan kayo sa vanilla guys, pumapait yung ating kutsinta. So, ayan. Ang bango na. Katapos nito, wala tayong annatto seeds guys, kaya gagamit tayo dito ng food color. So, kung wala kayong annatto seeds, pwede naman kayong gumamit ng food color. Ang itsura pala guys ng food color dito. So, yellow na food color yung gagamitin natin para magkakula yung ating kutsinta. Ayan. Ayan. Haluin natin maigi. Again, kung wala kayong annatto seeds or aswete, pwede po ang food color. Pwede naman kayong gumamit dito guys ng iba't ibang kulay ng food color. Depende na sa gusto nyo. Siyempre, ang susundin natin ngayon guys, ay gagawin natin guys, ay yung talagang typical na kulay ng kutsinta. So, kung sa tingin nyo guys ay na-mix na lahat ng ingredients, pwede na natin itong isala. Or sasalain natin to guys at ililipat sa kabilang container. At ito na nga guys, sabihin lang natin to. Ipifilter lang natin para matanggal yung mga bubbles niya sa taas. Para maging smooth yung ating kutsinta. Yun o. So, ayan. Tapos na guys, isasali na natin to sa molder.
So, wag din natin kakalimutan guys na lagyan ng butter or oil yung ating molder para hindi siya magdikit-dikit pag tinanggal. Pwede rin naman ninyong hindi lagyan ng mantika. Basta maganda lang yung pagpapalamig nyo. Mabilis lang din naman siyang tanggalin. So, sa paglagay guys ng ating mixture ay kailangan 1/4 lang ang ilalagay nyo guys dyan. Paalala lang pala mga mare, kung maglalagay kayo ng mixture sa ating molder, kailangan haluin muna natin yung ating mixture kasi nga may nagsisettle sa ilalim o may natitirang buong harina doon or mixture. Kasi nga kailangan talaga nating haluin yan para hindi magtiin sa ilalim yung mixture. So habang naglalagay tayo dito ng mga mixture sa ating molder guys, ay nagpabulak na rin ako ng tubig para isasalang na lang natin ito mamaya. So ilalagay na natin yung ating kutsinta dito, and then luhit lang dapat mga mare ang ating kutsinta. So dapat nakaluhit lang siya guys. So lulutuin lang natin siya ng 30 minutes. So guys, tingnan natin kung naluto na yung ating kutsinta. So ayan guys, kita naman natin na walang dumidikit na guys. So ibig sabihin guys, luto na yung ating kutsinta. So pwede na natin siyang i-remove sa stove or hanguin natin. At papalamigin lang natin ito mga mare ng 10 minutes. Ayan. So, ayan. Tingnan naman guys yung ating kutsinta. Napaka-stick guys. Walang katubig-tubig. O, diba? Super yummy guys. And tama lang talaga yung mixture na ating nilagay. So, 1/4 lang kasi yung sukat niyan. So, guys, ito na yung ating kutsinta. Ayan. So, aalisin lang natin to sa molding. Ayan. Ayan. Look guys. Yan o. Ganyan kakapal siya guys. Yung ating nagawa, ganyan kakapal. So alisin lang natin yung lahat ng kutsinta sa molder bago natin lagyan ng ating cheese. At ito na nga mga mare yung ating nagawang kutsinta. Sobrang ligat at talagang malambot at napaka-chewy. So ready na yung ating kutsinta guys. Lagyan na natin ito ng cheese. So, nasa inyo guys kung anong itatoppings nyo. Pwede rin namang buko, pwede rin namang cheese. Ayan. So, mas maraming cheese guys, mas masarap. So, kung cheese lover ka, damihan mo ng cheese guys. Mura lang naman ang Eden. Pero yung gamit natin for today ay cheddar cheese. Kasi ito yung available dun sa supermarket dito sa UAE na binilhan ko. Tikman natin itong maraming cheese. Ayan. So look guys, kung gaano masarap yung ating kutsinta. Sarap. Yan o. Ayan. Yan guys, sobrang sarap niya guys. Ayan o.